Kapuya, lawas na, uy. Nasi ko diyo, Mods. Kailan ako? This is Don Inigo Garcia Bigno, Paso Nuevo. 어떤 공상들이 할까 Ay, guwapa sa napa. Got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. I ain't never babysitting, I've been lining up tracks. I'ma show you how to turn it up a notch. So shoot me the swimming pool full. Ako nga po pala. Ay. Hello? Hello baby girl, nais kitang ligawan. Ha? Gusto kong mapasakin ka at seryosohin natin ang isa't isa. Anong seryoso? Gusto mo seryoso? Yes. O, eto seryoso. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Mga istoryang puno ng aral, sugat at paglaban. Iba-iba tayo ng mga laban sa buhay. Pero ang totoo, walang exempted sa sakit. Tayong lahat ay nagkakamali, nasasaktan, natututo at bumabangon. At sa bawat pagsubok, may dalawang pagpipilian tayo. Ang sumuko o ang lumaban. Hindi natin alam ang lahat ng kasagutan. Hindi rin natin malalaman ang tunay nating lakas kung hindi natin ito susubukan. Ang karanasan ay ang pinakadakilang guro. We learn through experience. At ako, bilang isang baklang Pilipino, ay saksi sa mapait ngunit makahulugang leksyon ng buhay. Ngayong araw, hayaan ninyong ibahagi ko ang 3 yugto ng aking buhay, mga bahagi kung saan ako ay naging isang carrot, isang itlog at isang butil ng kape. Ako nga po pala si Don Inigo Garcia Bigno at ito ang kwento ng aking paglalakbay. Ako ay naging isang carrot. Sa unang tingin, ako ay masayahin, palaban at puno ng enerhiya. Isang taong kayang dalhin ang sarili saan mang lugar. Ngunit sa likod ng lahat ng ngiting iyan ay isang pusong unti-unting pinapatay ng diskriminasyon. Lumaki ako sa isang lugar kung saan ang pagiging bakla ay tila isang kasalanan. Kapag lumalabas ako ng bahay ng nakaayos, naka-makeup o kahit simpleng ayos lang, binabansagan agad ako ng mga salitang, "Sayang ka, bakla, ano yan? Lalaki ka ba o babae?" Sa simula pinapalampas ko, pero habang tumatagal, parang tinik sa lalamunan ang bawat salitang iyon. Napuno ang puso ko ng tanong, bakit ganito ako? Kasalanan bang maging totoo sa sarili? Walang karapatang magmahal at mahalin ang tulad ko? Dati, kilala ako bilang masiyahin at puno ng kumpiyansa. Pero unti-unting nawala iyon. Parang unti-unti akong natutunaw sa bigat ng mga paningin ng mga tao. Takot na akong magsalita. Takot na akong ipakita kung sino talaga ako. Ang dating matatag na si Don Inigo, naging marupok at takot. Katulad ng isang karot na matigas sa simula, ngunit lumambot at naging marupok ng isa na lang sa init na pagsubok. Pangalawa, ako ay naging isang itlog. Matindi ang hamon noong ako ay bata pa. Noon pa man ay alam ko na kung sino ako. Alam ko na kung ano ang nasa puso ko. Kilala ko na ang aking sarili. Mahilig ako sa makukulay na damit, headband at mga laruang pambabae. Minsan, nagsuot ako ng pink na dress na galing sa aking ate at naglagay ng headband. Sumayaw ako sa harap ng salamin. Masaya, malaya, isang batang walang takot na ipakita ang sarili. Ngunit sa isang iglap, nawala ang saya. Dumating si Papa mula sa basketball. Nang makita niya ako, para akong naging ibang tao sa kanyang paningin. Isang sigaw, isang galit na tanong, isang bigla ang paghubat ng damit. Kinulong niya ako sa kwarto, hindi bilang isang anak, kundi parang isang nilalang na hindi niya kayang tanggapin. At ang mas masakit pa, pinagalitan ako ng aking ate dahil nasira ang kanyang damit, dala ng galit ng aming ama. Sa murang edad, doon ako natutong magalit. Unti-unting nabuo sa puso ko ang damdaming ayaw akong maging biktima ang muli. Sa halip na umiyak, gumanti ako. Ipinahid ko sa inidoro ang kanyang toothbrush.
Dinuraan ko ang kanyang damit, kinuha ko ang mga pera niya na nakalagay lamang sa lamesa. Simula noon, naging prinsipyo ko na ang huwag magpatalo. Sa exam, sa recitation, kahit sa mobile games, hindi ako papayag na matalo. Bawat pagkatalo ay dapat akong gumanti. Bawat sakit ay dapat masuklian. Gaya ng itlog na sa simula ay malambot sa loob, ngunit dahil sa matinding init ng karanasan, tumigas, tumibay at naging mapagmatigas. Ako rin ay naging ganito, hindi dahil gusto ko, kundi kailangan ko. Panghuli, ako ay naging isang butil ng kape. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin. May mga pagkakataon sa buhay na binibigyan tayo ng pagkakataong magningning. At minsan, kailangan lang natin itong sunggaban. Isang araw, inimbitahan ako ni Kuya Russell na sumali sa patimpalak na Queen Pulo. Isang beauty pageant para sa mga tulad kong bakla. Bilang tagahanga ng Miss Universe at ng mga reyna ng entablado, hindi ako nagdalawang isip. Ito na ang pagkakataon kong muling maipakita kung sino ako. Pag-uwi ko, agad kong sinabi ito sa aking ina. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ako, buong buo, at buong tapang niyang sinabing ako ay kanyang susuportahan. Ngunit may isang malaking problema. Wala kaming sapat na pera, wala kaming pambili ng gown, pambayad sa makeup artist o stylist. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Gamit ang diskarte, tiyaga at dasal, gumawa kami ng paraan. Nag-recycle kami ng lumang gown, nag-practice ako ng makeup sa sarili ko, at humiram ako ng sapatos sa aking tita. Lahat ng iyon, kinaya ko. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso. At noong gabing iyon, sa harap ng madla, lumakad ako hindi bilang isang baklang inang api, kundi bilang isang reyna. Matapang, buo, at marangal. Gaya ng butil ng kape na sa halip na masira sa mainit na tubig ay mas lalong bumango at sumarap. Ako rin ay naging isang butil ng kape. Isang nilalang na sa kabila ng apoy ng pagsubok ay lumitaw ang tunay na lasa ng tagumpay. Ang aking paglalakbay ay mayroong mensahe. Ang buhay ay hindi kailanman naging madali para sa tulad ko. Ngunit, natutunan ko ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kakayahang bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Maaari tayong maging carrot na lumalambot sa hirap, maaari din tayong maging itlog na tumitigas sa galit at sakit, o maaari tayong maging butil ng kape na kahit gaano kainit ang mundo ay nagbibigay pa rin ng lasa, bango at init ng pag-asa sa iba. Ako si Don Iniego Garcia Bigno, isang baklang may sugat ngunit may tapang, may galit ngunit may pagmamahal, may kahapon ngunit may kinabukasan. At sa lahat ng ito, pinili ko maging butil ng kape, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng baklang nangangarap at lumalaban. This is Don Iniego Garcia Bigno, Paso Nuevo. Ay, naman na, At saka nga, uy, dragwa pa oh.